Welcome to Church of God City of Makati. We're glad that you're with us. We will be starting soon. Meanwhile, here are some reminders. Catch our midweek podcast on Facebook, Thursday nights at 7. Communion is every first Sunday of the month. If you wish to join at home, please prepare bread or crackers and grape juice or anything similar. If you wish to give, you may send to our BPI account through bank transfer, GCash, or PayMaya. Thank you and God bless. Good morning po sa ating lahat. Sa po maganda at malamig na umaga po. Pwede po masamahan niyo po kung tayo po yung magsitayo na po para po sa ating pong worship service. At good morning din po sa mga kasama po natin sa ating online stream. We are blessed to have each and everybody with us today. And allow me to read from Psalms 63 verses 2 to 3. Sabi po, I have seen you in the sanctuary and beheld your power and glory. Because your love is better than life, my lips will glorify you. I will praise you as long as I live, and in your name, I will lift up my hands. And I believe po today po, we are here po to give our best praises and our best worship po para po sa ating Panginoon. Amen po. Malakas man po ang ulan sa labas, pero malakas din po ang ating papuri at pagsamba para sa ating Panginoon. Amen. Can you clap your hands for the Lord this morning? Hallelujah, Lord God. We praise your holy name in this place, Lord God. And today we sing to you. We sing. Now is the time for all people from every land to come together. Now is the moment for worship. We enter in withholding nothing. Can you declare He's worthy, exalted, He's high and lifted up. Sing, sing it to the Lord. Open up your hearts, make a joyful noise in this sanctuary. Sing, sing it to the Lord. Lavish in His love, let the praises ring in the sanctuary. Sing. Can you see those hands higher para sa ating Panginoon? We sing. Now is the time for all people from every land to come together. Now is the moment for worship. We enter in withholding. Can you declare He's worthy, exalted, He's high and lifted up. Sing, sing, sing it to the Lord. Open up your heart, make a joyful noise in this sanctuary. Sing, sing it to the Lord, lavish in His love, let the praises ring in this sanctuary. Sing, sing it to the Lord, open up your heart, make a joyful noise in this sanctuary. Sing, sing it to the Lord, lavish in His love, let the praises ring in this sanctuary. Sing. Can you see those hands clapped higher para sa ating Panginoon? Can you sing this part? Gotta open up your mouth and give Him praise. Open up your heart and give Him praise. Lift your holy hands unashamed in this sanctuary. Gotta open up your mouth and give Him praise. Open up your heart and give Him praise. Lift your holy hands unashamed in this sanctuary. Gotta open up your mouth and give Him praise. Open up your heart and give Him praise. Lift your holy hands unashamed in this sanctuary. Gotta open up your mouth and give Him praise. Open up your heart and give Him praise. Lift your holy hands unashamed. Sing, 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 sing. Sing it to the Lord. Open up your heart, make
Make a joyful noise in this sanctuary. Can you sing out to the Lord? Sing it to the Lord. Lavish Him with love. Let the praises ring in this sanctuary. Sing it to the Lord. Open up your heart. Make a joyful noise in this sanctuary. Sing it to the Lord. Lavish Him with love. Let the praises ring in this sanctuary. Sing. Come on, church. Can you give your best clap offering to the Lord? Can you clap your hands like this? At sino po dito ang handang magpuri at magsamba sa ating Panginoon? Can I hear a shout of Amen? Can you declare? Whoa, the King broke chains of me. Your love has set me free. Now all I can do is dance. Can you declare this morning? Whoa, the walls came crashing down with one word from your mouth. Now all I can do is dance. Can you declare this morning? We are redeemed, set free, forgiven. We are the chosen, we are the living. We are redeemed, set free, forgiven. So if you love Him, sing, sing. Oh, praise you, Lord. I praise you, Lord, for you are good. You are good. Forever we will dance and sing, for you are good. You are good. Hallelujah. We sing to you. Whoa, sing your love has rescued me. Now I live in victory. And now all I can do is dance. Pwede mo bang i-declare ngayong umaga? We are redeemed, set free, forgiven. We are the chosen, we are the living. We are redeemed, set free, forgiven. So if you love it, sing. Can you praise the Lord? Oh, praise you, Lord. I praise you, Lord, for you are good. You are good. Forever we will dance and sing, for you are good. You are good. Praise you, Lord. I praise you, Lord, for you are good. You are good. Forever we will dance and sing, for you are good. You are good. Hallelujah. And Lord God, this morning we sing, whom the Son sets free is free indeed. Whom the Son sets free has liberty. Your love has taken chains of me. Church, pwede mo ba i-declare ngayong umaga? Whom the Son sets free is free indeed. Whom the Son sets free has liberty. Your love has taken chains of me. Baka pwede mong samahan ng kamay. Whom the Son sets free is free indeed. Whom the Son sets free has liberty. Your love has taken chains of me. Whom the Son sets free, whom the Son sets free is free indeed. Whom the Son sets free has liberty. Your love has taken chains of me. Somebody praise the Lord. Oh, praise you, Lord. I praise you, Lord. Sing. You are good. Forever we will dance and sing, for you are good. You are good. Praise you, Lord. I praise you, Lord, for you are good. You are good. Forever we will dance and sing, for you are good. You are good. Hallelujah. Can you declare? You are good. Can you
sing out to Jesus. You are good. Come on, church. Give him the praise. He's worthy. He's worthy. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Lord God, you are worthy of our praises. Lord God, you are worthy of our worship. For you are good. Lord God, and we have seen your power. We have seen your glory in this sanctuary. We have seen your glory in our lives, Lord God. At wala kaming ibang itataas, Panginoon, kung hindi ang pangalan mo, Lord, kung hindi ang kabutihan mo, kung hindi ang pag-ibig mo para sa amin. So Lord God, here we are today. We give our worship to you. We give our offering to you. You're just so worthy. You're just so worthy. Hallelujah. Savior, God of all majesty, risen King. Can you sing it to God? Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. Can you sing? All the heavens shout your praise. Just lift your voice. All creation bows to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name, name above every name, Jesus. Can you sing one more time for the Lord? Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King. He's the Lamb of God, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. All the
and I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Can you sing that to Jesus? I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Can you lift your voice? And I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hallelujah. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. How wonderful! How wonderful! How beautiful! Name above every name, exalted high. How wonderful! Yes, how beautiful! Jesus, your name, name above every name, Jesus. Oh, we sing your name, we sing your name. Can you sing? Wonderful, beautiful, glorious, matchless in every way. Wonderful, beautiful, glorious, matchless in. Can you sing to Jesus? Yes, He is. Glorious, matchless in every way. Wonderful, beautiful, glorious, matchless in every way. Wonderful, yes you are. Beautiful, glorious, matchless in every way. Wonderful, beautiful, glorious, matchless in every way. Can you sing hallelujah? Hallelujah. 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 Can you open your mouth and sing hallelujah? Hallelujah. Hallelujah. Come on, church, say hallelujah. 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 And hallelujah. Can you lift your voice and sing hallelujah? And hallelujah. Come on, church. Lift your hallelujahs to Jesus today. In every circumstance, in every need, sing hallelujah. Sing your hallelujah. And hallelujah. Sing. Oh God, you're worthy. Lift your voice. Sing hallelujah.
God, you're worthy, you're worthy. Hallelujah. And hallelujah. Hallelujah. Just start to open your mouth and start to sing your own praises. Sing your hallelujah, church. He's worthy, he's worthy. Oh, oh God, you're worthy. God, you're worthy. Oh God, you're worthy. Church, can you just start to lift your hands today to Jesus? Pwede ba itaas mo yung mga kamay na yan sa Panginoon? As a sign of your worship today. Church, He is worthy. Can you just sing hallelujah? Just sing your hallelujah. Whoa. Sing that hallelujah to Jesus this morning. And hallelujah, He is here. Oh, yes, God. Come on, church, just sing it out to God today. Just worship His name. And hallelujah. For the last time we sing to you. Just open your mouth and sing your praise. Just open your mouth and sing your praise. Oh, oh, we sing your hallelujahs to you. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. That simple praise, singing hallelujah, is the sweet song in heaven. Come on, church, let's continue worshiping the Lord. Sabihin po natin sa ating Panginoon ang katagang nito, hallelujah. Yes, Lord, we sing hallelujah to your name. Hallelujah, hallelujah. You are worthy, Lord, to receive our worship. Jesus, karapat-dapat ka, Panginoon, sa aming pagsamba. And we sing hallelujah. 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 Yes, Lord. Hallelujah.
Ngunit kasama po natin nagpupuri sa Panginoon ang Angels sa heaven. At narito ang presence ng Panginoon. Hallelujah. Kapatid, hindi nasasayang ang inihahandog mong pagsamba sa Panginoon ngayong umaga. Hallelujah! Hallelujah! Oh God! Jesus! We sing hallelujah to your name. Oh, thank you, God. Thank you for your sweet and mighty presence, Lord, in our midst. Salamat at narito ka. Salamat din, Lord, sa bawat anak mo na dinala mo dito ngayong umaga para sumamba sa iyo. At maging sa mga kasama namin online, Lord, salamat. Salamat sa pagtanggap mo sa aming pagsamba. At salamat sa gagawin mo pa, Panginoon, sa buhay namin na patuloy mong pinagaganda, Panginoon, dahil sa aming paglilinis at pag-aayos, Panginoon. At ngayong umaga, Lord, malaya kayong mangusap sa bawat sa amin. Katagpuin mo po ang bawat isa. Ano man po ang, Lord, kalagayan, ano man po ang pangangailangan, sa iyo po may katugunan. And habang kami sumasamba sa iyo, I believe, Lord, may nangyayari ng maganda sa buhay na iyong mga anak. Hallelujah, hallelujah. And thank you, God, sa pananahan mo, Panginoon, sa aming papuri, sa aming pagsamba sa iyo. Thank you, Father. Sa iyo po ang lahat ng glory. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Well, makakaupo na po kayo. You may take your seat. Maraming po salamat. And thank you so much sa ating worship team for ushering us into the presence of the Lord. At nais po nating i-acknowledge ang presence ng mga first-timers. Ito po yung first time na naka-attend po kayo dito sa church. Pwede bang maimbitahan po kayong tumayo at ma-recognize po namin kayo. Yan, marami pong salamat. Yan, sa likod. Yan, marami pong salamat. Ayan. Pwede ba mag-stay lang po kayo nakatayo at nais ko pong mag-offer ng prayer po sa inyo. Father God, salamat sa mga kapatid na ito na dinako mo po dito. Pagpalain mo po ang bawat isa sa kanila, Panginoon. May purpose ka, Lord, bakit mo sila dinala dito at maranasan nila, Panginoon, yung purpose mong iyong Panginoon. Makita nila ang kabutihan mo, Panginoon. Thank you, Father. In Jesus' name, amen. Maraming salamat. Kayo po yung makakaupo. Hallelujah, hallelujah. Blessed month of October sa inyong lahat. And I hope na patuloy po kayong pinagpapala ng Panginoon dahil po sa inyong paglilinis at pag-aayos ng inyong buhay. And pwede bang sabihin mo sa iyong katabi, hello ganda, o hello guwapo, kung lalaki po yan. Amen and amen. Kung ang inyong pong pagsamba ngayong umaga ay may kalakip na pag-ibig, kung ginawa po yung pag-worship sa Panginoon na may pag-ibig, then ang Lord po ay nasiyahan po dyan. Ano po? Yan po ay beautiful worship po natin sa Panginoon. Sige po, pwede bang minsan pa ang mga magaganda sumigaw ng malakas na praise the Lord? Oh, marami. Amen. Praise God. If you will have an inventory of the good works you've done, what do you think are the most valuable and beneficial? Kung iyong babalikan ang iyong mga magaganda o mga mabuting nagawa, saan man yun, ginawa mo man para sa church, sa bahay, saan man, sa ibang tao, ano kaya yung mga bagay na masasabi mong most valuable and beneficial? Is it what you did for God or for the church? Is it what you did for your family? Is it what you did for other people? Or is it what you did for yourself?
Sabi po ng salita ng Panginoon, at ito po ang ating text, at dito po iikot yung ating pag-aaral. And more po sa aking mga share na verses are from 1 Corinthians. Sulat po ni Apostle Paul. At dito po ang natin babasahin from chapter 16, verse 14. At ito po ang sinasabi in the Amplified Bible. Let everything you do be done in love. Sabi mo nga, love. Sa Tagalog, ang lahat ng inyong ginagawa ay gawin ninyo na may pag-ibig. Another version ang ginamit po ay do everything with love. Sa iba, in love. But in the original, pareho lang po yun, nilalaman po noon. And ano ba yung love na? Kasi marami pong klase ang pag-ibig. Meron pong lustful or worldly love, pero pag-ibig din. Meron pong brotherly love, yung pag-iibigan bilang magkakapatid. Meron pong pag-ibig ng magulang, parental love, at magkakaiba po yan. And meron pong unconditional love, which is the love of God. At ang sabi po dito, maulit po natin, let everything you do be done in love. Ano yung love na ito? True love to God and man as inspired by God o by God's love for us. So yung pag-ibig po nito ay, ang pinagmulan po nito ay ang pag-ibig po ng Diyos. Yun po yung source. No? Unconditional love. At ngayon pong umaga, ang mensahe po nito ay binigyan ko ng pamagat na dahil mahal ko. Because I love. Okay? And kaya natin ginagawa ang mga ginagawa po natin dahil mahal po natin. Kaya tayo nag-church kasi mahal natin ang Diyos. Mahal natin ang kapatiran. Kaya tayo nagtatrabaho kasi mahal natin ang trabaho. Okay? So, anumang mga bagay na ginagawa po natin dahil maganda, ito po ay dahil mahal po natin. And please join me po sa isang short prayer. Sama-sama po tayong dumulog sa Panginoon ngayong umaga. Father God, salamat sa time po na ito. Inalap mo po na makapasok kami sa iyong holy presence through our praise and worship. At ngayon po, Panginoon, nais naming makinig po sa iyo. And hayaan mo, Lord, na aming maunawaan yung nais mong i-remind or ituro po sa amin. Kaya, Lord, please open our minds and hearts for your word. And gawin mo pong receptive, Lord, sa word mo ang puso namin upang amin talagang masaagap, Panginoon, ang nais mong i-impart sa amin ngayong umaga. And we ask, Lord, for the anointing of your Spirit, Lord, sa pakikinig ng iyong mga anak. And gamitin pong instrument, Lord, sa pag-share ng word mo at kayo po ang madinig ng iyong mga anak na kumakausap sa bawat sa kanila. Thank you, Father, and we bless you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Ang Corinthian Church, the Corinthian Church, ito po yung sinabihan ni Apostle Paul ng let everything you do be done in love, was rich in spiritual gifts. Ano po, in 1 Corinthians chapter 12, doon po natin yung makikita, sila po ay merong gifts of healing. Kaya pag nag-pray sa may sakit, talagang gumagaling po ang mga may sakit. Meron silang gifts of tongues, gifts of interpretation. Meron po silang gifts of performing miracles. Meron silang gifts sa administration and gifts sa teachings at iba pa. Sagana sa spiritual gifts ang church po nito sa Corinth. And so sila po gifted, talented, pero may isang problem. They lacked in love. Sagana sila sa spiritual gifts, talented, gifted church, pero hindi po namumuhay sa pag-ibig. At iyon po yung in-address ni Apostle Paul sa church po nito. That's why he said, binasa po natin chapter 16 verse 14, let everything you do be done in love. So itong sinabi po ni Apostle Paul, it doesn't mean na yung church po ng Corinth ay hindi sila binigyan ng pag-ibig ng Diyos. Binuhusan sila ng Diyos ng pag-ibig tulad po natin. Kaya nga lang, hindi po nila yon ipinamuhay. So, bagamat mayaman sila sa spiritual gifts, they operate, saan? Sa flesh.
Nandun po, meron silang jealousy, meron pong faction, division, no unity. Ito po yung church sa Corinth. And si Apostle Paul, parang sinasabi po niya na hindi sapat na meron kayong spiritual gifts. Hindi sapat na talented kayo. Kailangan ang ginagawa nyo ay ginagawa nyo ng may pag-ibig. Pakisabi mo nga ang mga salita nito, may pag-ibig. With love or in love. And sa chapter 13, idinitalye po ni Apostle Paul ang pag-ibig nito ng Diyos at ang kahalagahan po nito. At ang sabi po niya doon sa verse 13, 3 things will last forever. So meron palang forever. Ano daw po ang tatlong maglalast forever? Faith, hope, and love. And the greatest of these is love. So he is saying, mahalaga na ine-exercise nyo ang faith. Mahalaga na mayroon kayong hope. Ngunit higit na mahalaga ang namumuhay kayo sa pag-ibig. So nagiging mahalaga at makabuluhan ang ating ginagawa kapag ginagawa natin ng may pag-ibig. Minsan pa, pakisabi mo, may pag-ibig. Halimbawa, kaya ka pupunta sa church, hindi lang dahil Sunday. Hindi lang para masabi na nakapagsimba. Kundi kaya ka pupunta ng church dahil mahal mo ang Diyos at ang mga kapatiran. So kaya ka magwo-worship, kaya ka magsuserve dahil mahal mo ang Diyos, mahal mo ang kanyang ministry o ang iyong ministry. So kaya ka magta-tithe and offering dahil mahal mo ang Diyos at ang kanyang gawain. Hindi lang dahil utos kasi, hindi dahil lang sa kakahiya naman kasi na hindi magbigay. Dapat daw ang dahilan kung bakit natin ginagawa, ang ating ginagawa ay sa pag-ibig. Pakisabi mong minsan pa ang salita nito, pag-ibig. So ang magandang buhay ay buhay na nagfa-function o nag-ooperate in love. Kaya kung ikaw ay nagtatrabaho, dapat nagtatrabaho ka hindi lang para sa sweldo, kundi tinatrabaho mo ang trabaho mo dahil mahal mo ang trabaho mo o mahal mo ang ginagawa mo at mahal mo ang ginagawan mo nito. O kaya ka nag-aaral dahil mahal mo ang iyong pag-aaral. Kaya ka nagmi-ministry o naglilingkod kasi mahal mo ang iyong ministry. So kaya ka sumasamba kasi mahal mo ang iyong sinasamba. Kaya ka nagbibigay dahil mahal mo ang iyong binibigyan. Dapat pag-ibig po ang dahilan. So, bakit ba kailangan na ang ginagawa po natin ay may pag-ibig? Because everything we do without love is in vain. Walang kabuluhan ang ginagawang walang pag-ibig. Even our worship, if it is without love for God, it is nothing. Sabi ni Apostle Paul in chapter 13, verse 3, if I give away all I have, and I deliver up my body to be burned, and that's worship, ipamigay ko man ang lahat na mayroon ako, ipamigay ko man ang lahat kong pera, ibigay ko man ang aking time, ibigay ko man ang aking katawan, ang aking buhay. Kung wala daw pong pag-ibig, I gain nothing. But have not love, I gain nothing. So wala palang kwenta ang pagtataas natin ng kamay, walang kwenta ang ating pagsisimba kung hindi po natin minamahal ang Diyos. So ngayon pong umaga, mag-share po ako sa inyo ng 5 bagay, buhat po sa salitang cares. Sabihin mo nga, cares. True love cares. Bagamat totoo po that love cares, pero po ngayong umaga, I will use this word cares as an acronym. So umpisahan po natin ang unang letter C. It stands for concern. Pakisabi mo nga, concern. So love shows concern. Pinakakitaan mo siya ng importansya, binibigyan mo ng atensyon, may pakialam ka, hindi yung nangingialam ka. Yan po yung concern. Okay, so hindi ko na po ito hahabaan, halos papasadahan lang po natin, and baka
And after this, dadako po tayo sa isang parable na itinuro ni Jesus upang maunawaan po natin ano ba yung love cares. Ang second word is, o letter is A. Sabihin mo nga, acceptance. Love gives acceptance. Andun po yung pagtanggap. Sino man siya, ano man po ang kanyang nagawa, but it doesn't mean na tinotolerate mo yung maling ginawa o maling gawa. Tulad po ng Panginoon, tanggap po niya tayo, sino man po tayo, ano man po ang nagawa po natin, pero hindi po niya, o ayaw po niya nung masamang ginagawa po natin. May acceptance. Third letter, letter R, is responsibility. Pakisabi mo ang word na ito. Responsibility. Love takes responsibility. Fourth, letter E, empathy. Pakisabi mo ang word na yan. Empathy. Love shows empathy. Yung ba nagpapakita ka ng malasakit? Nagpapakita ka ng pagkaawa. Iniintindi mo kung bakit sila ganun. Inuunawa mo ang kanilang nararanasan at pinagdadaanan. Ito po ay, ang empathy yung pong respectful understanding of what other people is experiencing. And last letter, letter S, is sacrifice. Pakisabi mo ang word na yan. Ano ba ang sacrifice? You do beyond or more sa dapat mong gawin o ibigay. And so proceed po tayo dun sa, by the way, sa parable, ito po ay nasa Luke chapter 10. And tingnan po natin, let's read beginning in verse 30. And I believe, familiar po kayo sa parable po na yan. Usually, talagang hindi po natin malalaman ng parable na yan. Na ating napapakinggan, nababasa po ito buhat sa salita ng Panginoon. Jesus replied with a story kasi may nagtanong sa kanya. Kasi ang context niyan, love your neighbor. Kaya yung tanong, sino ba ang aking neighbor? Sino ba ang aking kapwa na dapat kong pagpakitaan ng pag-ibig? At ito po ang tinuro ni Jesus, isang parable, para ipakita niya, sino ba ang ating kapwa? Sino ba ang ating neighbor na dapat mahalin? A Jewish man was traveling from Jerusalem down to Jericho, and he was attacked by bandits. They stripped him of his clothes, beat him up, and left him half dead beside the road. By chance, a priest came along, but when he saw the man lying there, he crossed to the other side of the road and passed him by. A temple assistant, which is a Levite, walked over and looked at him lying there, but he also passed by on the other side. Next verse. Then a despised Samaritan came along, and when he saw the man, he felt compassion for him. Now, pause po muna tayo dyan. Meron daw pong isang Hudyo, naglalakbay, and then siya hinold up, kinuha ang lahat niyang gamit, at siya po'y pinagbubugbog. At iniwan sa tabi ng daan na halos patay na. Habang siya nakahandusay doon, ang unang dumaan ay isang priest. At nung makita ng priest sa kanyang kalagayan, umiwas, pumunta daw sa kabilang side at nagpatuloy ng lakad o ng kanyang patutunguhan. Ang sumunod ay temple assistant, which is a Levite. Ganoon din, nakita, pero nagpatuloy ng lakad. At ang third person na dumaan doon ay isang Samaritan at tinawag na despised Samaritan. By the way, ang Samaritan po sila ay half Jew. May lahi po silang Hudyo at may lahing hindi Hudyo. Kaya galit po sa kanila ang mga tunay na Hudyo. Okay? Mababa po ang turing ng mga Hudyo sa mga hindi Hudyo. Tulad po ng Samaritano po na ito. Now, ang point po dito, nung ang Samaritan po ang dumaan, papakita po natin, matingnan po natin dito ngayon that love cares. Ang una, nang makita po noong priest and Levite, posibleng naawa, pero walang ginawa. Pero itong Samaritan, ano po sa cares? Ano ang unang letter? Letter C. Ano ang C? Concern. Ang sabi po dyan, nang makita po niya, he saw the man, he felt compassion for him. Nahabag. Nagkaroon ng concern sa kanyang kalagayan na pwedeng mamatay siya sa lugar na yon kung walang tutulong. Dahil siya nakahandusay, nilagpasan ng 2 tao na may kakayanang tumulong, pero nilagpasan, religious persons, ang dumaan, meron siyang concern. At yung concern niya
ay ipinakita niya ang next letter sa cares? Letter A, acceptance. And sabi po sa verse 34, going over to him. Nilapitan po niya. Bumaba sa kanyang asno, ang Samaritan nito, nilapitan po niya yung biktima na nakahandusay sa tabing daan. He accepted. Sino ba itong Hudyo na ito na biktima? Kalaban niya. Ito yung mga mababa ang tingin sa kanila. Pero siya po yung hindi po niya nireject. Bagkus kanya pong nilapitan. Ipinakita po niya that love shows or gives acceptance. Sino man o ano man ang kalagayan ng tao. And then next, the Samaritan soothed his wounds with olive oil and wine and bandaged them. Then he put the man on his own donkey and took him to an inn where he took care of him. And 35, the next day, he handed the innkeeper 2 silver coins. Ano ba yung 2 silver coins? Ano bang equivalent niya sa atin? Ang isang silver coin, ang halaga po niyan ay 1 araw na sweldo. So ito po, 2 silver coins, 2 araw na sweldo. Yun po ang halaga. So ibinigay po niya doon sa mamahala sa inn. And ano sabi po niya, I take care of this man. If his bill runs higher than this, I'll pay you the next time I'm here. Now, balikan ko po, love cares. Ang Samaritan nagpakita ng pag-ibig sa magitan ng kanyang concern sa tao. Pangalawa, he accepted the person. Sino man siya. Third, anong third letter? R, responsibility. Love shows or take responsibility. The Samaritan took responsibility. Hindi naman niya kaano-ano yun. Hindi naman niya kakilala yun. Kalaban nga eh. Pero ipinakita niya, binigay niya ang responsibilidad, inako ang responsibilidad sa taong walang kaugnayan sa kanya. And that's love. Next, ano po ang sabi diyan? Ano pang ginawa? Ano ang next letter? E, empathy. Hindi lang siya naawa sa damdamin, kundi nagpakita talaga ng malasakit. Ang sabi po diyan, nilapitan po niya, binigyan ng first aid. Ayon sa dala niyang gamit, at isinakay sa asno, dinala sa pagamutan, inasikaso. And last, letter S, is sacrifice. Ano sacrifice? He sacrificed, his time. Naglalakbay siya. Pero huminto ng paglalakbay para maipakita ang pagmamahal doon sa biktima. And next, he sacrificed his money. Siya ang nagbayad doon sa pagamutan. At sabi niya, kung kulang yan, utang ko. Pagbalik ko, babayaran ko. Hindi ka ano-ano. So love cares. Para daw sa mga bata, paano daw i-spell ng mga bata ang love? Madami pa nagsasabi, para daw sa mga bata, love spells T-I-M-E. Time. Para daw sa mga bata, nararamdaman nila ang pag-ibig kapag nagbibigay ka ng time sa kanila. Pero sa mga Christian adults, paano po natin i-spell ang love? Dapat ay C-A-R-E-S. Dapat nagpapakita tayo ng concern, acceptance, responsibility, empathy, and sacrifice. And that's love. So last week, habang ako po ay nag-iisip at nagme-meditate, sumagi sa isip ko po ang ilan sa mga whys. Sabi mo nga, whys. Hindi po yung whys na W-I-S-E, kundi yung mga tanong natin na bakit. Bakit? W-H-Y. Why? Alam niyo ba na maraming mga whys ang mga Christians? At habang nakahiga po ako, sumagi ko po yung 4 po yun. And then, may mga kasagutan na ibinigay po ang Panginoon. At ang isa pong why is it
that I am a Christian already, yet I am not happy. Kristiyano na ako, pero bakit hindi ako masaya? Ganito ka ba? Baka nung una, active ka sa church, gusto mo lagi nasa church, gusto mo lagi magbasa ng Bible, gusto mo lagi mag-pray, ma-attend ka pa ng prayer meeting, active ka sa mga activities sa church. Pero masaya ka eh, masaya mong ginagawa yun. Pero ngayon, parang tamad ka na. Pag tamad ka na sa ganitong mga bagay, nawawala ang happiness o joy sa puso. So ngayong umaga, habang tumatanda ka sa pagiging Kristiyano, habang tumatagal, nag-grow ba yung joy, happiness sa puso mo o nawawala na? At feeling mo parang hindi na akong ganun kasaya ngayon. So isa po sa mga katugunan, one of the answers is because not living in love. O baka hindi na mahal yung ginagawa. It's not automatic na pag Kristiyano ka na, namumuhay ka na sa pag-ibig. No? Ang pag-ibig po ay kinocultivate. Ito po ay dinedevelop. Ito po ay pinaprocess para mag-grow. So paano? Because God is love and His Spirit is in us, we need to spend time with Him regularly. We need to talk to Him through prayer, and we need to listen from Him through His Word. So the Holy Spirit is a person. He is God dwelling in us at present. So sa magitan po ng ating regular at maayos po na pakikipag-communicate sa Kanya, nade-develop, nag-grow ang pag-ibig po sa puso natin. Bakit? Siya po kasi ang source. The Holy Spirit, the Holy God in us is the source of love. Di ba sabi God is love? At ang kasama po nating person of God is the Holy Spirit. And Galatians 5:22 says, for the fruit of the Spirit is love. Bunga ng Espiritu ang pag-ibig. Ang pag-ibig na yan ng Diyos. Kaya kailangan dun tayo sa source of love. At sa atin nga is the Holy Spirit dahil siya ang kasama po natin. So kailangan mag-spend po tayo ng more and quality time with Him, with the Holy Spirit, para dumali po sa atin ang Kanyang pag-ibig. Mamunga ang puso natin, ang bunga po natin ng pag-ibig. So without spending quality time with the Holy Spirit, paano magbubunga ng pag-ibig ang puso po natin? Ibang love ang lalabas po sa atin. Not the love of God, kundi yung worldly love at iba pa. So why some Christians are not happy? Number one, because their lives are not filled with the Spirit, not controlled by the Holy Spirit. Number two, because they are holding negative thoughts and feelings. Sa puso po nila, they have holding grudges, may mga galit, hatred sa puso, mayroon pong hindi mapatawad, may bitterness, may jealousy, may envy, at iba pa. So, kapag po ito yung nasa puso ng tao, hindi talaga magmamanifest ang happiness sa atin, sa puso natin. Pag wala ang love, ang lalabas po sa atin ay negative thoughts and feelings. And kalungkutan, dadaloy po yan. So, kailangan pala inaalis talaga yung mga galit sa puso, yung mga sama ng loob, hindi pagpapatawad, para tayo maging masaya. At maging masaya ang Holy Spirit sa atin. Third, because living in sin. Ito ang isang factor bakit nawawala ang kasiyahan ng isang Kristiyano, kasi namumuhay sa kasalanan. And fourth, because not doing things in love. Kaya sabi po ni Peter in chapter 4, 1 Peter 4:8, most important of all, continue to show deep love for each other. Pakisabi mo nga ang phrase nito, show deep love for each other. Hindi po kinamanda, magpakita kayo ng pag-ibig, magmahalan kayo, hindi ganun lang. Show deep love. Malalim na pag-ibig, may kalidad. Hindi yung mababaw lang. For love
covers a multitude of sins. Na kahit yung tao, daming palpak na ginawa sa buhay mo, mahal mo pa rin. Natatakpan yung kasalanan, yung masamang ginawa sa'yo, pero pag nawala ang pag-ibig, ano makikita mo? Yung mali niya. Yung masamang ginawa sa'yo. Kaya kung may nagkasala o nakasakit sa'yo, don't take revenge. Show love. Kung may nakita kang nangangailangan at meron ka namang kakayanang tumulong, show love. Show cares tulad ng Samaritan. Love makes things beautiful. Love makes people beautiful. Love makes what we do beautiful. Nung kahit simple lang ginagawa mo, masaya mong ginagawa ka kung mahal mo ang ginagawa mong yun. God's love makes our life happy and joyful. Ipapakita po sa inyong picture. Kahit hindi ko na po ipakilala sa inyo kung sino yan, alam niyo na kung sino yan. Kahit pa po nung time na yun, wala pang camera. Pero alam po natin yan ay noon po ng kasalukuyan, nangyayari po yan. Of course, wala pa po ng mga gamit-gamit. But I believe sa literal na kalagayan ng Panginoong Jesus, hindi lang po ganyan. Ang description ng Bible in Isaiah chapter 53, ang Panginoon, wala kang kagandahan na makita. There's no beauty in Him dahil sa kalagayan ng kanyang katawan, puro sugat. And I believe hindi lang ganyan ang sugat na tinamo ng Panginoon. Hindi na daw makilala. Puro sugat, pasa, dugo. Ang katawan ng ating Panginoon. At now, ito po yung tanong habang inyong pinagmamasdan niya kung kaya po niyong tingnan kasi ang iba hindi po makatingin sa may dugo na po. It's okay. Pero po ito ang tanong habang sa picture po na yan, what does this picture is telling you? Ano ang sinasabi sa iyo ngayong umaga ng larawan na yan? May sinasabi si Lord sa iyo ngayong umaga. That picture is telling us or telling you that Jesus cares for you. Nagpakita si Jesus ng concern sa iyo, hindi kanya pinabayaan. Inaccept kanya kung sino ka. He took the responsibility. Tayo dapat ang ipako dahil sa ating mga kasalanan, hindi siya. But He took the responsibility. He showed empathy. Nagpakita talaga siya ng malasakit po sa atin and He sacrificed His life for us. Ngayon, dahil ganyan ang ginawa po ni Jesus sa atin, at bakit po niya ginawa yan? Because He loved us. At ang nais po ng Panginoon naman sa atin, ang response po natin, yung ipinakita niya sa atin na care, yun po ang ipakita natin sa ating kapwa. Love your neighbor. Show cares to them. So, ang gusto ng Panginoon, Jesus wants us to love one another and He wants us to do things in love. So, ang magandang buhay ay buhay na namumuhay sa pag-ibig. At mag-post po tayo sa mandali at bago po tayo magtapos and magbigay po ko sa inyo ng ilang katanungan and pakisagot po sa inyong isipan. Am I living in love? Nabubuhay ba ko ngayon sa pag-ibig? Ang ginagawa ko ba ngayon ay ginagawa ko ng may pag-ibig? Nakikitaan kaya ng Diyos ng pag-ibig ang aking ginagawa?
Whether ministry, trabaho, sa bahay, ano man yung ginagawa mo, nakikitaan kaya ng Diyos ng pag-ibig? At sino ang taong dapat mong pakitaan ng pag-ibig ng Diyos? Ngayon pong umaga, kung ang desire ng puso mo, if your heart's desires to be filled with the love of God, lapit po tayo sa Kanya. He is the source. Hindi sapat na dinidesire natin, Lord, gusto ko mapuno ang puso ko ng pag-ibig. Hindi sapat na i-desire. Meron tayong gagawin. Lapit tayo sa Panginoon. Ask the Lord to fill your heart with His love. Kasi yun po yung hugot natin ng pag-ibig sa ating kapwa, yung pag-ibig ng Diyos. So without the love of God in us, wala tayong ibibigay na pag-ibig sa iba. Hindi talaga natin kayang mahalin ang ating kaaway. Hindi talaga natin kayang magpatawad sa taong nanakit po sa atin kung wala ang pag-ibig ng Diyos. But kapag na-receive po natin ang love of God, kapag po ang puso natin ay napupunuan ng pag-ibig ng Diyos, doon tayo humuhugot ngayon ng pag-ibig na ibinibigay natin sa iba. Magagawa po nating mahalin ang mga unlovable. So we need the love of God. At ang maganda, yun po ang gusto ng Lord. Gusto niyang buhusan tayo ng kanyang pag-ibig. That's why ibinigay po niya sa atin ang Holy Spirit para manahan po sa ating puso na siya ang source of love. Pwede mo kayo maimbitahan tumayo ngayong umaga. At bago po tayo mawit isang awitin sa Panginoon, and also, baka po sa inyo meron gustong lumapit sa Panginoon ngayong umaga. As our music ministers ay nagpe-play instrument and maawit, pwede po kayong lumapit ngayong umaga. And let's pray. Father, ibinahagi ko po, Lord, ang word na iyong binigay sa amin. As a reminder sa amin na kailangan pala namin mamuhay sa pag-ibig. Sayang pala, Lord, ang aming mga ginagawa kung hindi namin ginagawa na may pag-ibig. Even yung aming pagbibigay pala, Lord, sayang. Wala palang kwenta kung walang pag-ibig. Pero kahit pala maliit na bagay, ang aming gawin ang aming gagawin, kapag may pag-ibig, ito po yung makabuluhan. And thank you, Lord Jesus, na isinacrifice mo ang iyong buhay doon sa cross. At ipinakita mo sa amin, Panginoon, ang tunay at totoong pagmamahal. Hindi po salita lang. Buhay mo mismo ay iyong inialay. And thank you, Lord Jesus, for your love. Thank you for loving us, Lord. Posibleng, Lord, hindi kami karapat-dapat mahalin dahil makasalanan kami. Pero minahal mo po kami. And thank you. Kapatid ko, ikaw mismo naramdaman mo ang pag-ibig ng Diyos. Pwede bang pasalamatan mo siya? Sabihin mo lang sa Panginoon, Lord, thank you for loving me. Especially kung ikaw nagkasala, then pinatawad ka niya, minamahal ka pa rin niya. Di ba, marapat lang na pasalamatan natin siya ngayong umaga. Gamitin po natin ang moment nito in thanking God. Hallelujah! Sige po, habang nagpe-play ang instrument po natin, pwede mo kausapin ng Panginoon. O gusto mo lumapit sa harapan, please come. Hingin mo sa Panginoon, Lord, punuin mo ang puso ko ng iyong pag-ibig, Lord. I need your love, Lord. I want to experience your unconditional love. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Sige po, pwede po niyong pasalamatan, i-worship, purihin ang Panginoon. Ano mang expression na gusto mong gawin, may papahayag ng kadakilaan niya sa iyong buhay. Malaya po natin gawin. Oh, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Meron po impression ngayon sa puso ko na meron po sa inyo na huwag ma-miss ang opportunity, great opportunity na ito ngayong umaga. Ang ito po ay magkaroon kayo ng right relationship with Jesus. Kung ngayong umaga ay gusto mong i-accept si Jesus sa puso mo o gusto mong i-recommit ang sarili mo sa Panginoon, itaas mo lang iyong kanang kamay. Gusto mo bang talagang ayusin ang buhay mo? Taas mo na yung kanang kamay, hindi na kita tawagin sa harapan, taas mo na yung kanang kamay at tayo magpupray. Gusto mong i-accept sa puso mo si Jesus as your Lord and Savior? Sunod ka lang, follow ka lang sa prayer nito. Sa gawin mo ito ng buong puso, sabihin mo sa Kanya, Panginoong Jesus. Panginoong Jesus, Nagpapasalamat ako sa iyo. nagpapasalamat ako sa iyo. Dahil mahal na mahal mo ako. Dahil mahal na mahal mo ako. Namatay ka sa krus para sa akin. Namatay ka sa krus para Para mapatawad para mapatawad ang aking mga kasalanan. ang aking mga kasalanan. Maraming salamat po, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. At ngayon, Lord, sumasampalataya ako sa iyo. At ngayon, Lord, sumasampalataya Na ikaw ang anak ng Diyos. na ikaw ang anak ng Diyos. Na nag-alay ng buhay ito sa krus para sa akin. Na nag-aalay ng buhay mo sa krus. At tinatanggap kita at tinatanggap kita sa aking puso sa aking puso bilang aking Panginoon bilang aking Panginoon at at tagapagligtas. tagapagligtas. Lord, isulat mo po Isulat mo po sa aklat ng buhay sa aklat ng buhay ang aking pangalan. ang aking pangalan. Maraming salamat po. Maraming salamat. Ako ngayon ay anak mo Anak mo. at ako ay mamumuhay At ako ay mamumuhay sa pag-ibig sa pag-ibig. dahil ako'y minahal mo. Dahil ako ay minahal Sa pangalan ni Jesus. sa naman ni Jesus. Amen. Palakpakan mo natin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Kung ito yung first time ginawa mo, sumunod ka sa prayer na yan, meron kayong right relationship with the Lord. Ikaw ay anak ng Diyos at ikaw may pinananahanan ng banal na Espiritu ng Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Meron po bang gustong lumapit sa harapan for prayer? Please come. Meron po. Okay. Hallelujah. Okay, sige po. Pwede pong maupo muna sa mandali. And, ayan. So, ito po ang ating ginagawa every first Sunday of the month. Meron po tayong the Lord's Supper, o ang banal na hapunan, communion. And may I ask ang ilan po sa ating mga leaders, please come para po sa pag-distribute ng atin pong mga elements of communion. May paalala po si Apostle Paul in 1 Corinthians chapter 11 sa church ng Corinth. Kasi sa church of Corinth, sabi nga kanina, sila ay mayaman sa spiritual gifts, pero nag-ooperate po sila in the flesh. And also, pagin sa communion, meron po sa kanila na hindi pinahalagahan. Yun po yung makita natin sa chapter 11. Na kung saan sabi niya, ay yung mga hindi nagpapahalaga sa elemento ng banal na hapunan, meron pong kaparusahan na sila naranasan. That's why sabi ni Apostle Paul, that's why ang iba sa inyo, may mga sakit, ay iba sa inyo mga namatay na maaga dahil hindi napapahalagahan ang Holy Communion. Ito po ay napakahalaga sa Diyos. It's holy to God. Kasi sinisimbol po ng tinapay at ng kopa ang katawan ni Jesus na sinacrifice sa krus. At ang dugo, ang juice na sinisimbolo po ng dugo. Kaya ngayong umaga ay huwag po natin itong gawin na basta lang mag-partake, kundi gawin po natin na may pagpapasalamat sa Panginoon sa Kanya sinacrifice sa atin. And may the blessing ng sinacrifice ni Jesus na katawan at dugo, yun po yung dumalo sa atin. Ano ba yung blessing noon? Ang blessing sa katawan ni Jesus na sinacrifice ay healing.
kagalingan sa lahat ng sakit at karamdaman. 1 Peter 2:24 it says, "For by His wounds, by His stripes, you are healed." Kayo'y nagsigaling sa magitan ng kanyang mga sugat. In other words, kung tayo magkasakit man, i-claim natin ang healing dahil binayaran na yun ng Panginoon. Bayad na ng kanyang sugat sa katawan. At ang kopa na sinisimbolo ng kanyang dugo, dahil sa dugo na yan, binayaran ang lahat ng ating kasalanan. Lahat, walang tira. That's why, marapat lang napahalagahan po natin ang elemento po nito na may pagpapasalamat sa ating Panginoon. And Father, thank you so much sa mga tinapay at kopa na tatanggapin namin ngayong umaga. Pagpalain mo po ito para sa amin. At sa pagpartake po namin ito, Panginoon, na may kaayusan. Lord, ay hayaan mong dadali po sa amin ang pagpapala nito. Pagpapala po nito, not judgment, but blessings. Kaya Lord, gawin mo pong matama ang puso namin ngayong umaga. Tatanggapin po namin ito na may pagmamahal sa iyo. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Kung first time po nyo sa ganito pong elemento ng communion, ipapasa lang po yan. Then kuha lang po kayo ng piraso ng tinapay at kopa. Then pakihawak nyo lang po muna at hihintayin po natin mabigyan lahat. Saka po tayo magpapartake bilang pagpapakita po ng ating unity bilang katawan po ng ating Panginoon. Nice lang po nating alamin, lahat po ng gusto mag-partake, kung nakatanggap na po ng tinapay at kopa, baka po meron na miss, baka meron hindi po nabigyan, taas lang po ang kanang kamay para po kayo mabigyan. So meron na po lahat. At ito po ang sabi ng salita ng Panginoon from 1 Corinthians 11:23 to 24. For I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus, on the same night in which he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "Take it, this is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me." Tanggapin po natin tinapay. In the same manner, he also took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. This do as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till He comes." Tanggapin po natin ang kopa. Salamat po, Panginoon. Thank you, God. Sige, meron pong ipapas po sa inyo na plate. Pakilagay lang po yung mga cups. Paki-wait nyo lang po sa inyong pwesto. Maraming po salamat and pwede na po kayo maupo. Tayo po dadako naman sa ating pagsamba through giving, and tawagan ko po si Brother Arnel para po sa exhortation ng giving. Good afternoon po mga kapatid. 12 o'clock kaya Okay, good morning, good morning. Bago po tayo dumako sa pagkakaloob, nais ko lamang po magtanong. Hindi po ito kaya huwag kayong mag-alala. Mga kapatid,
Naalala ba natin si Lord kapag tayo po'y nakaka-receive ng mga blessing? Amen. Naibibigay, nase-set aside ba talaga natin yung para kay Lord? Wala yata nag-amen amen, yon. May short akong kwento. Short lang po ito Meron pong 3 magkaibigan. Si Maria, si Pedro, at si Juan. Naka-receive po sila ng blessing, no? Ngayon, gusto po nila magkaloob sa Panginoon. Pero hindi po nila alam kung paano. Sabi ni Pedro, nagmungkahi siya. Nag-drawing siya ng bilog sa lupa. Tapos, yagis natin yung sa ere, yung pera, sabi niya. Ngayon, nakita naman ni Juan na malakas yung hangin. Baliktad yata, sabi niya. Ang gawin natin, yung nasa labas, sa atin. Nasa loob, kay Lord. Ngayon, medyo naguluhan to si Maria. Ang gugulo nyo, sabi niya, ganito gawin natin. Yagis natin sa taas yung pera, ang malaglag sa lupa ay sa atin. Lalo yatang nagulo yung So, yun po, nais nilang magkalob sa Panginoon pero wala silang idea. Tayo po, alam na natin kung paano magkaloob, nawa talagang maibigay natin kay Lord yung talagang the best, no? Lagi po tayong prepared. Hindi po yung pag nandito sa church, nagmamadali, lokot-lokot yung pera, yung kaloob natin, ilalagay natin sa sobre. Dapat always prepared po para ang ating Panginoon ay talagang prepared magpala sa atin. Amen? Amen. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, salamat po sa umagang ito, Panginoon, na natanggap po namin ang iyong salita, Panginoon, na talagang yung pag-ibig, Panginoon, ay nagmumula sa iyo, Panginoon. Dalangin namin na talagang maipakita po namin itong pag-ibig na ito, Panginoon, sa amin pong pagkakalob sa iyo, Panginoon. Pinupuri ka namin, Lord, dinadakila, pinapasalamat ang lubos. In Jesus' name, Amen. Ayan, sige po, minsan ba tayo. Tayo po yung magtatapos sa ating gawain. And bago po natin ipagkaloob ang ating mga tithes and offerings, tanggapin po natin ang benediction. Buhat po sa salita ng ating Panginoon. Pwede ba extend niyo po inyong right hand? And tanggapin po natin may pananampalataya ang kanyang salita. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Spirit be with you all. At lahat po tayo magsabi ng Amen! And to God be the glory. Maraming salamat po.